Bakit hindi mo sinabi sa akin na mag-a-abroad ka pala? Anong gusto mong gawin ko? Magmukmuk na lang? Habang nakikita kong nahihirapan tayo sa buhay natin? Berto, aminin na natin. Nahirap tayo sa buhay, lalo na sa pag-aaral ni Rysel. May trabaho naman ako ah. Sa tingin mo, sapat ba yung kinikita mo sa pagko-construction? Bakit? Hindi ba? Magka-college na si Rysel. Sapat ba yun? Napangtustos sa mga gastusin natin? Bahala ka na nga dyan, kung yan ang gusto mo. Saan ka pupunta, Berto? Nay, totoo po bang mag-a-abroad kayo? Oo, anak. Alam kong gusto mong pumasok sa kolehiyo. Kaya mag-a-abroad ako para sa kinabukasan mo. Iiwan mo kami dito ni Tatay, Nay? Anak, ilang taon lang naman ako dun eh. Pagkatapos mo sa kolehiyo, pwede na akong umuwi. Sigurado po ba kayo, Nay? Oo naman anak, ayaw mo ba? Kayo po, kung ano pong desisyon nyo. Hayaan mo anak, para sa'yo naman to eh. Hello, Nay. Nay, kailangan ko po ng pera. Mag-outing po kasi kami ng mga kaibigan ko eh. Diba kakahingi mo lang sa akin noon? Ang sabi mo, nag-outing din kayo. Iba naman po yun, Nay. Inaya po kasi ako ng mga kaibigan ko nung college. Di ba pwedeng sa susunod ka na lang sumama? Nay, nakakahiya naman po. Nakapagsabi na po ako na sasama ako sa kanila. Anak, wala na kasi akong perang natira dito. Napadala ko na lahat sa inyo. Sabi mo ibibigay mo sa akin lahat ng gusto ko. Naibibigay ko naman lahat sa iyo ah. Sa ngayon, kapos pa ako. Basta po, gusto ko pong sumama sa outing. Magkano ba yun anak? At gagawin ko ng paraan. Sige po, Nay. Hintayin ko po yung padala nyo, ah. Sige anak. Hello sis. Pwede ba akong makahiram ng pera? Huwag kang mag-alala. Babayaran din kita agad. Sige, salamat. Ilang taon na ako dito sa ibang bansa. Hindi pa ako nakakauwi ng Pilipinas. Siguro naman, ngayong graduate na si Rysel, pwede na akong umuwi. Hello, Nay. O anak, napatawag ka? Nay, birthday na po ni Tatay sa isang linggo. Ay, oo nga pala anak. Gusto ko po sana siyang regaluhan. Ano naman ang ireregalo mo sa kanya anak? Bibilan ko po siya ng relo, Nay. Magkano ba yun anak? Mga halagang 10,000 po, Nay. Maganda na po yun. Ang mahal naman yata nun anak. Sige na po, Nay. Babayaran ko rin po pag nagkatrabaho na po ako. Sige, bibili na lang din ako ng regalo sa tatay mo dito. Huwag na po, Nay. Sabihin na lang po natin na regalo natin sa kanya yon. Ikaw ang bahala anak. Sige po, Nay. Ingat po kayo dyan. Love you. Ayos. Mahal, natanggap mo daw yung pinadala ko? Oo, nagastos ko na nga yung iba eh. Bakit hindi nyo man lang sinabi sa akin na natanggap nyo na pala? Hindi ko na maharap. Alam mo naman na may trabaho ako eh. Siya nga pala, may hinuhulugan na akong motor. Ano? Dagdag na naman yan sa bayarin natin eh. Ikaw naman, ang damot mo naman sa akin. Mahal naman kasi eh. Sige, wag na. Isasauli ko na lang yung motor. Sige na, huwag ka nang magalit. Ako nang bahalang maghulog niyan. Papayag ka din naman pala eh. Sige na, may gagawin pa ako.
Sige. Ano ba yan? Hindi na matapos-tapos ang mga bayarin. Nagdagdag pa si Berto ng sakit ng ulo. Ma'am, ano pong dahilan? May nagreklamong isang customer kanina. Kaya mula ngayon, hindi ka na pwedeng pumasok. Paano yun, ma'am? Anong gagawin ko? Mitch, kailangan mo nang umuwi. Siguro panahon na para makapagpahinga ka sa inyo. Hindi po pwede, ma'am. Kailangan ko pa pong kumayod. Marami pa akong utang na dapat bayaran. Pasensya na, Mitch. Utos lang yan ni boss. Sige po. Kung yan po ang desisyon, uuwi na lang po ako. Pasalamat ka pa nga't mabait si boss at libre ang ticket mo pa uwi. Mag-report ka na lang dito sa office para makuha mo ang huli mong sweldo. Sige po, ma'am. Marami pong salamat. Paano ko kaya babayaran ang lahat ng mga utang ko? Hello, mahal. Oh, kumusta na, mates? Bakit ka napatawag? May masamang balita ako sa inyo. Ano yon? Pinapauwi na ako ng boss ko dito. Ano raw ang dahilan? Bakit ka pinapauwi? Tsaka ako na lang ipapaliwanag pag uwi ko. Sige, kailan ba ang uwi mo? Sa isang araw na. Pasensya na kayo ha. Wala na akong trabaho. Huwag ka nang mag-alala. Siguro, panahon na para kami naman ang susuporta sa'yo. Hindi ba? Marami pa tayong pinagkakautangan dyan. Huwag mo nang alalahanin yon. Sige na, tatawag na lang ako bago ako uuwi dyan. Sige, mag-iingat ka lagi. Sige, salamat. Nay, bakit po kayo malungkot? Kasi anak, iniisip ko yung mga utang na dapat bayaran. Huwag ka nang mag-alala, mate. Paano hindi ako mag-aalala? Wala na akong trabaho. May sasabihin sana kami sa'yo, mate. Tay, sigurado po akong matutuwa si nanay dito sa sorpresa natin sa kanya. Oo, anak. Alam kong magugustuhan niya to. Malapit na pong umuwi si nanay. Excited na po ako. Ako din, anak. Namimiss ko na rin ang nanay mo. Matagal-tagal na din siyang hindi natin nakasama. Opo, kaya ngayon po, tayo naman pong susuporta sa kanya. Salamat, anak. Nagsikap ka mag-aral. Nakahanap ka ng magandang trabaho. Gusto ko lang po kasing suklian yung ginawa niyong sakripisyo sa akin. Ang swerte namin sa'yo, anak. Mas maswerte po ako sa inyo ni nanay. Ano yun, mahal? Nay, sama po kayo sa amin. Saan naman tayo pupunta? Basta maipapakita kami sa'yo. Halika na. Ano to? Bakit tayo nandito? Surprise! Nay, pinagawa po namin to ni tatay para sa'yo. Talaga? Akin ang tindahang ito? Opo, Nay, sa inyo po ito. Akala ko... Mahal, yung ibang perang pinapadala mo, iniipon namin ng anak mo para may pagawa ito. Ako naman po, tinitipid ko po yung baon ko nung nag-aaral pa ako para tulungan si tatay sa pag-iipon. Nung nakahanap ng magandang trabaho si Rysel, napatapos din namin ito sa awa ng Diyos. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Wala man lang akong kaalam-alam sa pinapagawa niyong mag-ama. Nay, deserve nyo naman po ito dahil tiniis nyo pong hindi umuwi para lang mapagtapos ako. Oo nga, mahal, hindi ka nalalayo.
at palalaguhin natin ang negosyo na to. Ang saya ko. Hindi ko akalain na magagawa niyo sa akin ito. Mahal po namin kayo, Nay. Ito po yung kapalit ng lahat ng sakripisyo sa amin. Oo, mahal. Tamang anak mo.